Sa John chapter 15, verse 11, ang sabi ni Jesus, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sa Tagalog, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Well, yan po ang sinabi ng Panginoong Jesus. Well, dito po sa binasa ko, mayroong dinidescribe na kagalakan ang Panginoong Jesus na gusto niya ay mapasa atin o ma-experience natin. Well, dinescribe niya po ang kagalakan na ito na kumpleto. Again, kumpleto. Well, sa pag-aaralan po natin, malalaman ninyo kung bakit sinabi ni Jesus na itong joy na ito na matatagpuan lang sa Kanya ay kumpleto. Paano ito makukumpleto? Well, para malaman po natin, basahin natin ang naunang verse dito sa verse 10. Makinig po kayo mabuti. Ang sabi ni Jesus, pagmasdan niyo po yung kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. And then he said in verse 11, in Tagalog, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo, katulad ko, at malubos din ang inyong kagalakan. Well, dito po sa verse 10, sobrang liwanag at seryoso ang sinabi ni Jesus. Kasi ang sabi niya, ang iniibig o minamahal lang niya ay yung mga sumusunod sa Kanya. Sabi ni Jesus, kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. So parang sinasabi niya, kung hindi nyo susundin ang mga utos ko, ang pag-ibig ko sa inyo ay hindi mananatili. Then after niya sinabi yan, pinagmalaki po niya na ganito siya, di po ba, sa kanyang Ama. Kaya nga, ang sabi niya, katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya ano pong nangyari? Ang sabi ni Jesus, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Meaning pag-ibig ng Ama. So, nagre-remain lang ang pag-ibig ng Ama sa atin kapag sinusunod po natin ang mga utos ng Ama na pinasabi niya kay Jesus. Now, dito po sa pagsunod natin na ito, dito po natin mai-experience ang complete joy na ipinangako ng Panginoong Jesus. Again, ang sabi niya sa verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo, katulad ko, at malubos din ang inyong kagalakan. Well, bago po ako magpatuloy, gusto kong i-share sa inyo kung bakit tungkol sa joy ng Panginoon ang tinatalakay ko po ngayon. Unang-una, noon pong narinig ko sa Holy Spirit na ang tatalakayin ko ay tungkol sa joy
of our Lord, sabi ko, paano ko kaya may expound ang topic tungkol sa joy? Pero alam niyo po ang nangyari, bawat araw, nagugulat po ako sa mga naririnig ko sa ating teacher, the Holy Spirit. At ang isa sa maliwanag na diniin niya ay bawat salita, meaning salita ng Diyos, na naipahayag sa Bible ay kadugtong din ng lahat ng iba pang salita. Wala daw ni isa na sinabi o sinalita ang Panginoon na hindi katugma o tumutugma sa iba pang salita niya. So, bawat sinabi niya, may kaugnayan palagi sa lahat ng iba pa niyang sinabi na. Walang salita sa Old Testament man o New Testament na hindi magkakadugtong sa bawat isa. So, bawat salita po, mayroong isang direction lang ang patutunguhan. For example, ang sabi sa Isaiah 59, verses 1 to 2, sa simple na sabi doon, sin separates us from God. So, kung sinabi po rito na nakakapaghiwalay sa Diyos ang kasalanan, anuman ang banggitin tungkol sa kasalanan sa iba pang scriptures o verses, well, ganun din po ang result. Basta kasalanan, nakakapaghiwalay ito sa Diyos. Bakit po? Ang paliwanag niya, ang isang kasalanan na nakakapaghiwalay sa Diyos ay madadagdagan pa ng madadagdagan. Ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Ibig sabihin, kapag nagnanakaw ka, makakapagsinungaling ka rin. So, bawat isang kasalanan, maaapektuhan ang katauhan para para gumawa pa ng gumawa ng iba pa. For example, well, imagine niyo po ang isang baso na nilinis at nilagyan ng malinis na tubig. Ano po ang mangyayari kapag nilagyan mo ito ng kahit isang drop lang ng anumang maduming bagay o poison o lason? Di po ba yung buong laman ng baso apektado na? Isa pa, aayawan mo na ito. Hindi mo na ito iinumin o mapapakinabangan. Bakit po? Kasi hindi mo na ito matatawag na malinis eh. Hindi mo na ito matatawag na pure. Hindi po ba? Kaya nga, hindi mo na ito iinumin eh. Well, ito po ang pag-isipan ninyo. Yan pong example na yan. Tubig pa lang sa isang baso na nadumihan lang. Pero tinatanggihan nyo na. What more? Ang usapin tungkol sa kasalanan na nakakamatay. Pero patuloy natin pong iniimbak sa ating buhay o katauhan. Ang sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya ang atin pong Panginoong Jesus, kinakamuhian po niya talaga ang anumang drop ng dumi ng kasalanan sa buhay po natin. Bakit po? Siya po kasi ang nagbayad sa cross para sa pamamagitan ng dugo niya ay maging malinis po tayo. Maging banal ang nakipag-isa sa Kanya. Sila na nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sila o tayo
na tumanggap sa Panginoong Jesus. Kaya nga tinatawag natin siya na Panginoon. Ito ay katulad ng parang tubig na malinis o nilinis na niya mula sa karumihan ng kasalanan. Kaya ayaw niya rin na kahit gaano kaliit na drop ng kasalanan ay pumasok po sa buhay natin. At mangyayari lang yan kapag tayo ay nakipag-unite sa lahat ng gusto niya. Kasi hindi niyo po aasahan ng Diyos na meron siyang tatanggapin na okay na kasalanan at meron siyang tatanggapin na okay lang ang kasalanan o partikular na kasalanan at yung iba hindi niya tatanggapin. Hindi po. Perfect ang God po natin. Ang nire-require niya sa atin ay perfection din po. Holiness nga ang sabi niya. Without holiness, no one will see the Lord. Again, gusto ko pong ulitin. Yung sinabi ko kanina, ayaw niya na kahit gaano kaliit na drop ng kasalanan ay pumasok po sa buhay natin. At mangyayari nga lang yan kapag tayo ay nakipag-unite sa lahat ng gusto niya. Ibig sabihin, nakipag-unite, meaning susunod po tayo sa lahat ng gusto o mga inuutos niya. Yan pong pakikipag-unite natin na yan na puproduce yung tinatawag niyang joy po niya. Pakinig po kayo mabuti. So sa pagsunod natin sa Kanya, na di-develop po ang joy na sinasabi niya na sa Kanya lamang nanggagaling. Because there is joy unspeakable na hindi po ma-explain kapag alam mo, kahit mahirap, kahit pa pahirap ng pahirap, sumusunod ka pa rin sa Kanya. Yun pong pagpili na sumunod lang ng sumunod sa Kanya, pakinggan niyo pong mabuti, ang nakakaproduce ng joy na hindi mabibili, hindi mapaliwanag. Ito yung joy na hindi matutumbasan at ipagpapalit sa anumang daming kayamanan o material things sa mundo. Yan pong klase ng joy na yan ang hindi na-experience ng maraming tao kahit gaano katalino o kayaman man. So sabi ko nga kanina, yung pagpili na sumunod lang ng sumunod sa Kanya ang nakakaproduce ng joy na hindi mabibili, hindi mapaliwanag. Yung joy po na ito, mararamdaman mo yung purity na ang tanging mahalaga lamang sa iyo ay ang masunod ang Diyos. Hanggang yung joy na po sa pagsunod na ang iyong palaging minimiti, hindi lang minimiti, palaging pinipili kahit anumang hirap o takot ang pinagdadaanan. Bawat pagsunod sa mahirap na daan o kaparaanan, ito po ang nagpo-produce ng kakaibang joy na sa Panginoon lamang nanggagaling. Yan po yung na-experience ko Kaya buhay na buhay po ito sa akin. At na-realize ko kung sa Kanya nanggagaling ang complete joy. Sabi ko nga, talagang dapat lang yung nakakagalak lang sa Kanya, yun lang ang dapat po nating pagtutuunan na gawin ng gawin
walang katapusan gawin ng gawin ng gawin. Para habang nagagalak siya, tingnan niyo po, habang nagagalak siya sa pagsunod po natin sa Kanya, alam niyo po mangyayari. Well, in turn, ibabalik niya sa atin yung joy na nararamdaman niya sa pagsunod natin sa Kanya. It makes sense, hindi po ba? Sabi ko nga, oo nga. Kahit ikaw ay isang boss, for example, o isang magulang, magagalak ka lang ng magagalak kapag ang iyong empleyado o ang anak mo ay sunod lang ng sunod sa lahat ng gusto mo. Kaya ano pong mangyayari? Yung kagalakan mo, ipaparamdam mo rin sa nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Hindi po ba? Parang automatic yun eh. Pag ang isang tao, walang inatupag, kung di bigyan ka ng kagalakan, hindi po ba? Automatic yun. Magagalak ka rin sa Kanya. Ganyan po yung nangyayari sa Panginoon. Natuklasan ko. Kaya na-explain ko po ito ng ganito. So, kapag hindi po natin tinigil, dinidiinan ko yon, kapag hindi natin tinigil ang pagsunod sa Diyos, na nagbibigay sa Kanya mismo ng joy, ang mangyayari, aanihin din natin ng aanihin yung joy na nasa Kanya. Para ang joy na ma-experience natin will be complete. Praise God! Alam niyo po, nung ginagawa ko ito at nakikita ko kung saan ako patungo, kasi hindi ko po dati alam yung joy ng Lord na complete eh. Paano ba yung joy ng Lord na complete? Hindi ko po, ang tagal ng panahon na hindi ko talaga maintindihan to mabuti. Ngayong matanda na ako, ngayon pong ganito na ang edad ko, magsa-72, ang Panginoon po bukas ng understanding sa akin. Kaya po sineshare ko ito sa inyo. Praise God. So gusto ko lang paalalahanan po kayong lahat, importante na ma-reach ang cycle na ito para ma-reach din po natin ang stage na wala na tayong iba pang gusto, kundi ang sumunod na lang ng sumunod sa Panginoon. Sa akin po talaga kasi walang mahalagang bagay o yung sabihin mong attraction dito sa mundo eh. Wala eh. Na merong katumbas doon sa pagsunod sa gusto ng Panginoon. Wala po eh. Kasi kailangan nyo pong itest ang sarili ninyo eh. Saan ba kayo masyadong naakit? Kasi kung saan kayo naakit at pinagbibigyan nyo yung sarili nyong maakit doon at magkamal para sa sarili ninyo, ito pong message na ito, I believe, isa pong malaking paalala sa inyo. Sapagkat mahal po kayo ng Panginoon. At ako po, dahil alam ko itong mensahe na ito, hindi ito kinopya sa anuman. Ito po ay personal kong naririnig sa Panginoon at naiintindihan ko kasi yung sinasabi niya, pinagdaanan ko. Nasusunod ko. Kaya po naipapaliwanag ko rin. Nawala sa akin, kaya ngayon sabi ko nga, salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng pagkakataon, mabuhay, at ma-align ko yung buhay ko, yung minimithi ko, number 1 lang talaga. Yung magalak siya, either magalak, o masunod ko ng masunod ang mga gusto niya. And, ang totoo po, para palang nakaka-addict din yun. Alam niyo po yun, pag nasanay kayo, ang minimithi niyo lang yung ngiti ng Panginoon. Tapos alam mo, pag may ginawa ka na hindi magbibigay ng ngiti sa Kanya, wala ka ng kapayapaan. Yun po yung nararamdaman ko eh.
Yung pagsunod talaga sa Kanya. Alam ko, may ngiti sa Kanya. Kaya yun din po yung inaani ng puso ko. At dito po sa mga sinasabi kong ito, tulad niyang pagsunod lang ng pagsunod sa Panginoon. Sabi ko nga, dito mo lang matutuklasan na ang lahat ng pangako niya ay sigurado. Yan po yung nakita ko. Kaya kahit dumaan ka sa maraming pagsubok, lalo ka pang napapalapit sa Kanya. Bakit po? Kasi nakita mo, na-establish through the years na ang Diyos mayroon talagang process para mabuild at tumibay ng tumibay ang pananampalataya natin. Kahit parang nakakatakot ang pinagdadaanan po natin. Walang maganda, yung faith mo, hindi siya weak, hindi siya pabago-bago, hindi siya mauga. Yan po yung pinapasalamat ko na na-experience ko. Natuklasan ko po kasi yung teacher natin, the Holy Spirit, ang patuloy na gumagabay sa lahat ng sumusunod sa Diyos. Siya ang patuloy na gumagabay para maging matagumpay ang lahat ng tunay na nakikipag-isa sa lahat ng gusto ng Ama sa langit na ipinahayag na ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Alam niyo po, habang sinasabi ko ito, parang halos hindi ako makahinga. Sa lawak pa ng ibig sabihin ng lahat ng mga sinasabi ko po. And then sabi ko nga, kaya pala, sabi ni Jesus sa Matthew 16, verses 24 to 26. Pakinggan niyo pong mabuti. Sabi rito, then Jesus told His disciples, if anyone wants to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. And then may tanong po siya ditong sinabi, what will it profit a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Sa Tagalog, ang sabi ni Jesus, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat, ano ba ang mapapala na isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Well, tandaan po ninyo, ang true and lasting joy, complete joy, will only come from Jesus, our Lord. Hindi po sa anumang bagay o tao sa mundong ito. Well, yan po ang mahalagang mensahe ng Panginoong Hesus sa inyong lahat. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go.
TROMSGO is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of TROMS in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through TROMSGO, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the TROMSGO community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God. Have your character and attitudes refined and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the TROMS family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMSGO community.